Nandito na tayo, masiglang bulalas ni Ditas nang sa wakas ay marating na nila ang napakagandang ang falls na sinasabi nito. Inilibot niya ang paningin sa paligid, at hindi nga niya mapigilan ang sarili na mamangha sa nakikita niyang ganda ng lugar. Kung hindi lang siguro talaga nangangailangan si Ernesto, paniguradong hindi nito ibebenta ang lugar na ito, kahit na alukan niya pa ito ng mas malaking halaga. Tama si Ditas, maganda itong maging tourist spot para sa mga magiging guest ng isla in the future. Ang tataas ng mga puno sa paligid, mataas din ang malakas na agos na talon, at napakalinaw ng tubig ng malalim na lawa. This is what we call relaxing scenery. Kung ganito parati ang nakikita niya sa araw-araw, paniguradong matatanggal agad ang lahat ng stress niya sa katawan. Anong masasabi mo? Ganda, di ba? Nilingan niya si Ditas at nginitian. Sobra. You're right, this place was great. Muli niyang inilibot ang paningin niya sa paligid niya. Everything so natural. Hindi mo na kailangang maglagay ng mga decorations para mapaganda ang paligid. I'm sure magugustuhan ito ng mga future guests ng isla. Muli niyang ibinalik ang paningin kay Ditas. Sabi sa'yo, kapag kway giliw na sambit nito, at saka na muling nagpatiunang maglakad palapit sa may lawa, pagkatapos ay naupo ito sa isang malaking bato. I can stay here forever. But of course, he can't. Gustuhin niya man siguro, hindi naman pwede, dahil nasa Avida ang totoong buhay niya, wala rito sa isla. Napaigtad siya at mabilis na napalingon kay Ditas nang maramdaman niya ang magaang paghawak nito sa kamay niya. Hindi malambot ang kamay nito, dahil siguro batak sa trabaho. Pero, sa hindi niya maipaliwanag na kadahilanan, hindi siya nakaramdam ng pagka-turn off. Nakapagtataka, dahil gusto niya sa mga babae ang malalambot ang mga palad, dahil masarap ka-hold ang hands. Pero bakit hindi man lang siya na-turn off kay Ditas, sa kabila ng kaalaman kung gaano kagaspang ang palad nito? Sir Manuel, napakurap-kurap siya nang tawagin siya nito sa pangalan niya, habang nakahawak pa rin sa isang kamay niya. Marahan siyang napalunok dahil sa biglaang pagbilis ng pintig ng puso niya. Yes, bakit ba nagkakaganito siya sa dalaga? Bakit ganito kabilis ang pintig ng puso niya? Pwede bang Manuel na lang ang itawag ko sa Laya, gaya ni Lola, kapag kway malumanay na tanong nito? Kasunod ng pagbaba ng tingin nito sa kamay nilang magkahawak, na tila ba'y biglang nakaramdam ng hiya dahil sa naging tanong nito. Kung ibang tao ito ay malamang na ang magiging sagot niya ay no, but, this is Ditas, kaya naman ang naging sagot niya ay, of course, you can. What the hell are you doing? Naiinis siya sa sarili, dahil hindi niya magawang pigilan ang sarili niya. Makita niya lamang ang napakagandang mukha ni Ditas, parang nawawala na siya sa katinoan. Muli nang matamis na nakangiti ang dalaga nang muling mag-angat ng tingin sa kanya. Salamat, Manuel. Malawak ang ngiti sa mga lobby ni Ditas, habang nagluluto ng kanilang hapunan, hindi niya mapigilan ang sayang nararamdaman niya dahil sa mga nangyari ngayong araw. Mukhang close na kayo ni Sir Manuel, narinig kitang tinawag mo lang siya sa pangalan niya kanina. Nilingon niya ang nagsalita at sa kanya nakita ang kapatid niyang si Inyang na paus pa ang boses dahil sa trangkaso. Sa tingin ko nga ay close na kaming dalawa, at sa tingin ko rin ay type niya ko, Inyang, kapag kway kinikilig na sagot niya, dahilan para mapataas ang kilay ng kapatid. Assuming ka talaga, ate, no, paano mo naman nasabi na type ka ni Sir Manuel? Umirap siya't sinagot ang kapatid, hindi mo ba nakita ang mga tingin niya sa akin? Hindi mo siguro alam kasi bata ka pa, pero yung mga tingin niya sa akin ay iba, alam na alam ko yan, dahil ganun ang tingin sa akin ng mga lalaking nagkakagusto sa akin dito sa isla. Tulad ng tingin sa'yo ni Kuya Ernesto. Ngumisi siya, oo, ganun nga. Tulad ng tingin sa akin ni Ernesto. Kung ganun, bakit parang natutuwa ka? Di ba, si Kuya Ernesto na ang gusto mo? Ang sabi mo pa nga noon na siya na ang lalaking nakikita mong makakasama mo habang buhay. Napairap siya dahil sa sinabi ng kapatid, hindi mo ba nakikitang naghirap na si Ernesto, baon siya sa utang, kaya nga ibinente niya itong isla kay Manuel para makabayad sa mga pinagkakautangan niya. Sa tingin mo gugustuhin ko pang pakasalan siya at maghirap pa rin sa piling niya? No way. Napailing na lamang ang kapatid dahil sa naging sagot niya, pero nagsasabi lamang siya ng katotohanan, gustong-gusto niya nang makaalis sa islang ito at makaahon sa hirap, at hindi na yun magagawa ni Ernesto para sa kanya. At si Manuel na lang ang nakikita kong pag-asa ko,
Bukod sa mayaman na ito, guwapo pa at mabait, sobrang swerte niya na rito kung sakali. Hey, ikaw talaga, ate, ang pagyaman na naman yang nasa isip mo, akala ko pa naman talagang mahal mo si Kuya Ernesto, yun pala pera lang talaga ang habol mo sa kanya. Alam mo bang bad yan, Ate Ditas, hindi tayo pinalaking ganyan ni Lola. Sa panahon ngayon, kailangan nating maging praktikal, para makasurvive sa unfair at malupit na mundong ito. Kung hindi tayo kikilos at gagawa ng paraan, hindi tayo makakaalis mula sa pagkakalubog sa putik. Gets mo ba ko? Tinaasan niya ng kilay ang kapatid na kung makaakto sa kanya ay akala mo ito ang ate. At huwag mo kung pinagsasabihan kung ayaw mong kotongan kita riyan. Kahit may sakit ka, makakatikim ka talaga sakin. Kaya naman bumalik na siya sa ginagawa niyang paghahanda ng hapunan. Wala siyang pakialam kung badman sa paningin ng iba ang ginagawa niyang paraan para makaahon sa hirap, dahil ang mahalaga lang sa kanya ay ang makaalis na sa mahirap na buhay na ito. Ayaw niya ng magutom, ayaw niya ng magpakahirap sa paggawa ng mga bilaw araw-araw, para lang may benta at may makain sila ng pamilya. Sawang-sawa na siyang maging mahirap, gusto niya nang maranasan ang maging mayaman, kaya naman gagawin niya ang lahat para matupad lamang yun, kahit pa ang pilitin niyang makapag-asawa siya ng mayaman. Kaya naman kailangan kong gawin ang lahat, para lang mapaibig si Manuel, siya na ang pinakamagandang pag-asang nakikita ko ngayon, dahil wala na akong aasahan pa kay Ernesto. Manuel, are you okay? Naalis siya sa malalim na pag-iisip nang marinig niya ang malambing na boses ng asawa niya na katabi niya ngayon dito sa kama, kapwa silang walang saplot sa katawan dahil katatapos lamang nila sa kanilang lovemaking. Hindi niya namalaya na nag-space out na naman pala siya. Kanina pa kasi siya parang wala sa sarili. At mukhang napansin na yun ni Angela, nakaramdam tuloy siya ng kaba, sana naman ay hindi ito maghinala sa kanya. So, may plano ka ba, Manuel? Isa siyang malaking hanggal kung iniisip niyang gumawa ng kalokohan. Napakabuting asawa ni Angela, hindi nito deserve ang lokohin. Kanina ko pa napapansin na parang wala ka sa sarili, parang wala kang anggana sa ginagawa natin kanina. May problema ba? Muli ay tanong ng asawa niya. Kaya naman nginitian niya na ito't hinapit palapit sa kanya, at sa kanya ito niyakap. Wala akong problema, siguro, pagod lang ako, don't worry. I'm sorry, dahil siguro nga ay isa akong malaking hanggal. Dahil ngayon narito na naman siya sa isla't tumatawa kasama si Ditas, habang tinutulungan niya ito sa paggawa ng bilaw. Ang bilis mong matuto, siguradong matutuwa si Lola kapag nakita yang gawa mo. Nakangiting papuri ni Ditas nang matapos siya sa ginagawa niyang bilaw. Talaga? Sigurado ka ba dyan? Sigurado ka bang mabibenta to? Baka nagsayang lang ako ng materials. Naghihinalang sagot niya naman, halata naman kasi sa bilaong ginawa niya na first timer ang gumawa. Tumawa si Ditas, ano ka ba? Ayos lang yan, ang galing mo nga para sa isang first timer. At saka, practice lang yan, mape-perfect mo rin yan. Anito? Kaya naman napangiti na rin siya. First time niyang gumawa nito, at hindi niya akalain na mag-e-enjoy siya rito, lalo pat si Ditas ang nagsilbing guru niya sa paggawa, pero minsan hindi niya mapigil ang ma-distract, dahil sa suot nitong black sleeveless at short. Litaw na litaw kasi ang mga hit at braso nito, at sumisilip din ang cleavage nito, lalo na kapag yumuyuko. Para kasing tatayuan siya sa tanawin, kaya kanina pa siya hindi mapakali sa pagpipigil, bakit ba kasi ganito pa ang piniling suotin ng babae, hindi niya tuloy mapigilan ang mapalunok habang pilit iniiwas ang tingin sa exposed nitong mga balat. Kayumanggi ang kulay nito, pero napakakinis naman ang balat nito, wala siyang makitang kahit isang peklat na tila ba'y inaalagaan nito ang balat nito, maliban lang sa kamay nito na malamang ay galing ang peklat ng sugat mula sa paggawa nito ng mga bilaw. Bakit ganyan ka makatingin sakin? May dumi ba ako sa mukha? Napakurap siya dahil hindi niya namalayang nakatitig na pala siya rito. Nag-iwas siya ng tingin, pasensya ka na. Ano lang, hindi niya alam kung anong isasagot, ano? Nagagandahan ka sakin, na ibalik niya ang paningin kay Ditas na ngayoy malawak nang nakangiti sa kanya. At saka wala na naman sa sariling sumagot ng, oo, dahilan para lalong lumawak ang matamis ng ngiti nito sa mga lobby. Lalo tuloy itong gumanda sa paningin niya. Ang gwapo mo rin naman, Manuel, nakangiti pa rin habang diretsyong nakatingin sa kanya, dahilan para makaramdam siya ng tuwa sa kaalamang naguwagwapuhan ito sa kanya. Ano bang bago, Manuel?
matagal ka naman ng gwapo. Bakit sa simpleng papuri lamang nito sa kanya na hindi naman nabago sa kanya ay natutuwa na siya ng ganito? Para siyang Tim Ang na kinikilig na parang teenage boy. Ano ko babae, para kiligin, gusto niyang batukan ng sarili, dahil para siyang sira. Tumayo si Ditas mula sa kinauupuan nito, at saka lumapit sa gawin niya. Ang mga mata naman niya ay nakasunod lamang dito, hanggang sa makaupo ito sa tabi niya. Bumaba ang paningin niya sa kaliwang kamay niya nang damapo ang dalawang kamay nito rito. Ano bang ginagawa sa kanya ng babae? Binabaliw niya ako. Hindi niya dapat ito magustuhan, pero hindi niya mapigilan ang sarili niya. May gusto akong aminin sa'yo, Manuel, panimula ni Ditas, kaya naman muling umangat ang paningin niya rito. Hindi niya alam pero nakakaramdam siya ng kaba sa nais nitong sabihin. Ano yun? Pero sa halip ay tanong niya pa rin, matamis itong ngumiti, habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Alam kong sobrang bilis dahil halos kakikilala pa lamang natin sa isa't isa, pero maniwala ka sa aaminin ko dahil seryoso ako. Bumuntong hininga ito na parang humuhugot ng lakas ng loob, bago nagpatuloy sa nais ipagtapat, gusto kita, Manuel, sana ganun ka rin sa akin. As I thought, napalunok siya. Hindi ito maaari, hindi niya dapat hayaan na magpatuloy ito, dahil isa itong malaking kamalian. Pero bakit parang may nag-uudyok sa kanya na patulan ang pagtatapat nito? Sa loob-loob niya ay parang nakararamdam siya ng tuwa dahil sa kaalamang may gusto sa kanya ang napakagandang dalaga na nasa harapan niya. Pero hindi ito tama, dahil may asawa't anak na siya. Hindi niya dapat hayaan ang pagkakamaling ito. Pero hindi naman malalaman ng asawa ko. Gusto niyang tadteran ng sapak ang sarili dahil sa sinambit ng kanyang isipan, hindi deserve ni Angela ang lokohin, dahil minahal siya nito ng tapat at totoo. Pero, hindi ba ako pwedeng mag-enjoy sa babaeng ito habang nandito sa isla? Oo na, inaamin niya nang nagugustuhan niya na rin si Ditas. Sino ba naman kasi ang lalaking hindi magkakagusto sa magandang babaeng ito? Baka nga halos lahat ng mga binata rito sa isla ay may gusto rito. Napakaswerte niya na dahil siya ang nagustuhan nito. Palalampasin niya pa ba ang pagkakataong ito? Naguguluhan na siya sa dapat gawin. Ayaw niyang magkasala sa asawa niya. Pero ayaw rin naman niyang palampasin ang pagkakataong makasama si Ditas. Anong pipiliin niya? Ang iwasan si Ditas at magpakamabuting asawa, o ang mag-enjoy sa magandang babaeng ito? Pakiramdam niya tuloy bumabalik siya sa dati. Hindi siya marunong makontento sa isang babae, dahil madali siyang magsawa sa mga nakakarelasyon niya. Hindi siya marunong magseryoso noon. Ang buong akala niya'y nagbago na siya, dahil sa 5 taong pagsasama nila ni Angela never na siyang tumingin sa ibang babae, dahil gusto niyang maging mabuting asawa rito. Pero mukhang nagkamali siya, dahil ngayon ay nagawa na naman niyang magkagusto sa ibang babae. Dahil parang may nagtutulak sa kanya na piliin ang huling choice, handa ba talaga siyang lokohin ang asawa niya para kay Ditas? Magagawa niya ba talagang ibalik ang dating nature niya sa mga babae? Tinitigan niya si Ditas na naghihintay pa rin sa magiging tugon niya sa ginawa nitong pag-amin. Makita niya lamang ang napakagandang mukha nito ay parang nawawala na siya sa sarili. Paano niya ba matatanggihan ang napakagandang babaeng ito? Kapag pinalampas niya ito, magiging isa itong malaking kawalan, at parang hindi niya yata kayang makita na may iba itong lalaki na pagtatapatan ng damdamin nito. Isipin niya pa lamang ay parang nagagalit na siya. What to do? Magagawa niya ba talaga ang i-reject ito? Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Ditas nang hindi pa rin makakuha ng tugon mula sa kanya, kaya bigla siyang nataranta. Kailangan niya ng magdesisyon agad. He doesn't want her to get devastated, dahil sa pag-aakalang i-reject niya ito. Naiintindihan ko naman kung hindi mo ko gusto. No, you're wrong. Mabilis na putol niya rito, dahilan para muling mapaangat ang tingin sa kanya ni Ditas. Malalim siyang bumuntong hininga, bago nagpatuloy sa sinasabi niya, you're wrong, gusto rin kita, Ditas, pasensya ka na, nabigla lang ako kaya hindi ako agad nakasagot. Pero sa kabila ng pag-aalinlangan, hindi niya pa rin napigilan ang tuwa niya nang bumalik ang matamis na ngiti sa mga labi ni Ditas. Napakaganda talaga nito, kaya sinong lalaki ang makatatanggi rito? Kaya naman heto na siya ngayot nakayakap kay Ditas na bigla na lamang siyang sinunggaban ng yakap dahil sa sobrang tuwa. Hindi niya tuloy mapigilan ang mapangiti. Gustong gusto kita, Manuel, sambit nito habang nakayakap sa kanya, dahilan para mas mapangiti siya. Sana lang hindi ko to pagsisihan sa huli, pinayagan mo siyang magstay ng 1 linggo doon.
Nilinggan ni Angela ang hindi makapaniwalang kaibigan. Nangunot ang noo niya dahil sa naging reaksyon nito. Bakit ba kasi parang hindi ito makapaniwala sa pagpayag niya sa asawa? Trabaho naman ang ipinunta nito roon. Tumango siya. What's the problem about that? Hindi naman bago ang pagiging busy ni Manuel sa work. At isa pa, ganun din naman ako. Pareho lang kaming busy. Kaya walang problema doon. Kasalukuyan kasi siyang nagla-lunch ngayon. Kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Sachi. Naging kaibigan niya ito noong college, pareho sila ng kursong kinukuha. At ngayon ay nagtatrabaho na rin ito sa company nila. Of course, kukunin niya ang itinuturing niyang best friend sa company ng pamilya niya. Dahil bukod sa kaibigan niya ito, isa itong magaling na engineer, nagkokompete pa nga sila noon sa pagiging top 1 sa university, not serious though, dahil alam naman nilang pareho lang silang magaling at matalino. Kaya hindi na talaga naging mahalaga sa kanila kung sino man ang mapupunta sa top. Naging close lang sila dahil sa pagiging feeling close nito sa kanya noong college. Though, masaya rin naman siyang maging kaibigan nito. Dahil napakabait nitong kaibigan, medyo moldita nga lang, kaya nga siya lang ang tumatagal dito. Bukod kasi sa pagiging moldita, may pagkasuplada rin ito. Lalaki ito, pero pusong babae, hindi naman ito itinatago ang kasarian nito. Sa katunayan nga niyan ay kalat sa buong kumpanya ang kabaklaan nito, kaya nga maraming nanghihinayang, dahil pangmodelo rin kasi ang itsura ng kaibigan, singkit pa, dahil may lahing Korean, hindi rin ito cross-dresser, kaya naman kung titingnan mo ito ay hindi mo mahahalatang iwinawagayway nito ang rainbow flag, maliban na lang kung magsasalita ito, dahil sa sobrang kartihan ng boses nito. Umirap si Sachi dahil sa naging sagot niya, ano namang gagawin niya roon? Panunuorin ng constructions hanggang sa matapos? My God! Angela, ang work niya, nasa office, wala sa construction site, may pagkaboba ka rin minsan, no? Hindi mo ba naisip na baka iba na ang tinatrabaho niya roon? Grabe ka naman sa asawa ko, alam mo, sa tagal na naming kasal, napatunayan ko na ang pagiging loyal niya sa akin, ni minsan hindi ko siya nahuling nagloko, kaya malaki ang tiwala ko sa husband ko, huwag kang tamang hinala. Dinaig mo pa ako na asawa, pagtatanggol niya sa asawa niya. Totoo naman ang sinasabi niya, 5 years na silang nagsasama ni Manuel, yes, nag-start sila na siya lang ang may feelings at alam niya yon, pero sa loob ng 5 taon na pagsasama nila, madali lang din naman siyang natutunang mahalin ni Manuel, at never niya itong nahuling nagloko, kahit pa noong nag-uumpisa pa lamang sila. Napailing ang kaibigan, kaya maraming asawa ang naloloko, dahil sa sobrang pagtitiwala. Bakit, masama bang mag-ingat at bantayan ang asawa mo? Malayo siya sa'yo. At hindi mo alam kung anong ginagawa niya doon. Wala naman siyang tatrabahuhin doon dahil nasa office nga ang work niya. Isip-isip din, girl, engineer ka ba talaga? Ano namang kinalaman ng propesyon ko rito? At saka, mahalaga kay Manuel ang project sa island, kaya kailangan niya yung tutukan. Alam mo naman kung paano siya i-pressure ng mga in-laws ko. I understand him. Huwag mong pag-isipan ng kung ano-ano ang husband ko, uuwi rin naman siya sa Sunday, dahil day off namin yung parehas. Bahala ka, basta, sinabihan na kita, ha? Uso pa naman ngayon ang mga naglulokong asawa, kapag yun, may ibang babaeng kinakalantari dun, ikaw rin ang masasaktan, bahala ka. Napailing na lamang siya sa kaibigan, palibhas ay ilang beses nang niloko ng mga nagiging boyfriend nito, magkaiba naman kasi sila, asawa niya si Manuel, may sinumpaan sila sa harap ng altar, samantalang ito, halata namang pineperahan lamang ito ng mga nagiging nobyo nito, hindi kasi marunong pumili ng matino. Talaga, 1 linggo kang mananatili rito sa isla, hindi napigilan ni Manuel ang pagngiti, dahil sa nakikitang tuwa sa mukha ni Ditas, matapos niyang sabihin dito na mag-i-stay siya rito ng 1 week, mabuting at pinayagan siya ng asawa niya, though, inasahan naman niya na dahil pagdating sa trabaho, hindi naman ito kumokontra. Medyo nakararamdam tuloy siya ng konsensya dahil sa kagaguhang ginagawa niya. Pero makita niya lamang ang magandang mukha ni Ditas, ang lahat ng pag-aalinlangan niya ay parang mga bulang nawawala, kapag nasa paligid ito, parang nawawala siya sa katinoan, at hindi niya na napipigilan pa ang sariling gawin ang mga hindi niya dapat gawin. Kaya naman ngayon, ang kailangan niya na lamang gawin ay ang mag-ingat, para hindi makarating sa asawa niya ang tungkol sa kalokohan niyang ito. Hindi niya alam kung paano magalit si Angela, dahil never niya pa naman itong nakitang magalit, sobrang haba kasi ng pasensya nito, at isa pa, mula nang ikasal sila,
never din naman siyang gumawa ng bagay na ikagagalit nito. Kaya kailangan niyang mag-ingat ng husto, hindi pwedeng malaman ng asawa niya, lalong-lalo na ng mga magulang nila. Ayaw niyang mapahamak si Ditas, paniguradong papatayin sila ng mga magulang niya. Nag-iisang anak pa naman si Angela, kaya iniingatan ito ng buong pamilya, paniguradong literal na mapapatay talaga siya ng in-laws niya. Kailangan ko rin kasing subaybayan ang constructions. Though, hindi niya naman talaga kailangang gawin yun, pwede namang itawag na lang sa kanya ang mga reports, at saka siya bibisita rito kahit once a week lang. Dahilan niya lang talaga yun sa asawa niya para makasama niya ng matagal si Ditas dito. Lalong lumawak ang ngiti ni Ditas, at saka mas hinigpitan ang pagyakap sa braso niya. Magkakasama tayo ng matagal, namimiss kasi kita agad kapag umuuwi ka sa Avida. Kung pwede lang nahilingin ko na dito ka na lang, ginawa ko na, malambing na sambit nito. Kasalukuyan silang nandito sa falls, dito lang kasi nila nagagawang maging sweet sa isa't isa ng malaya. Napagkasundoan kasi nila na isikreto muna sa lahat ang tungkol sa relasyon nilang dalawa, na ipinagpapasalamat niya na sinang-ayunan ng dalaga, dahil kailangan niyang mag-ingat sa mga workers niya sa construction, dahil baka may magsumbong kay Angela, lalo pat ang asawa niya ang totoong boss ni Architect Ismael at Engineer Galicia, kailangan niyang mag-ingat. Marahan niya itong hinaplos sa braso habang nakaakbay pa rin siya rito. Don't worry, gagawa pa ako ng ibang way, para mas matagal pa tayong magkasama, dahilan para mas lalong makaramdam ng tuwa ang dalaga. Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Kailan natin pwedeng sabihin kila Lola ang tungkol sa atin? Excited na kasi talaga akong ipaalam sa kanila na may nobyo na ko. Siguradong matutuwa si Lola, dahil gustong-gusto kanya. Kinabahan siya sa naging tanong na naman ito, pero hindi niya pinahalata, at sa halip ay tipid niya itong nginitian at magaang hinaplos sa mukha. Let's not rush over things. Ayokong mabigla ang lola mo, kailan lang mula nang magkakilala tayo, ayoko namang sumama ang tingin niya sa atin, dahil naging tayo agad kahit na hindi pa tayo lubos na magkakilala, kapag kway paliwanag niya. Sige, maghihintay ako hanggang sa maging handa ka ng umamin sa lahat, basta ako, handang-handa na kong ipagsigawan sa buong mundo na boyfriend na kita, sana nga pwede niya ring ipagsigawan sa mundo na girlfriend niya na ito, pero hindi pwede, dahil may masasaktan siyang kabiyak. Bahala na sa kung anong kalalabasan nitong kahangalan niya, kung ikapahamak niya man ito, handa niya yung tanggapin ng buong buo, dahil siya naman ang nagpasimula nito, paninindigan niya ang kasalanang ito. Sobrang saya ang nararamdaman ni Ditas, hapon na at baka hinahanap na siya ng lola niya, gusto niya pa sanang magstay doon sa talon at makasama pa ng matagal si Manuel, kaso may responsibilidad din siyang dapat gampanan sa bahay. Marami pa siyang kailangang tapusing bilaw. Di bale, boyfriend ko na ngayon si Manuel. I'm sure na malapit nang matapos ang paghihirap ko. Malapit na kong maging mayaman. Excited na talaga siyang mangyari yun. Paniguradong may inggit sa kanya ang lahat ng mga dalaga rito. Isa pa sa dahilan kung bakit gusto niya nang ipagsigawan na nobyo niya na si Manuel, ay dahil halos lahat ng kababaihang dalaga rito sa isla ay may pagtangi sa binata. Gusto niya nang angkinin ito sa harap ng lahat. Baka kasi ahasin pa ito sa kanya. May mga malalandi pa naman sa lugar na ito, na tulad niya ay gustong-gusto na ring makaalis sa hirap, mahirap na't baka agawan pa siya, hindi niya mapapayagan yun. Kaya naman kapwa silang huminto sa paglalakad ni Manuel, binitawan nito ang kamay niya, bago ito humarap sa kanya, nakita nito ang nakasimangot niyang mukha, dahilan para mahina itong tumawa. Hinawakan siya nito sa magkabila ang mukha niya, at saka siya nito diretsyong tiningnan sa mga mata, napakagwapo talaga nito. Gustong-gusto niya na talagang maipagmalaki sa lahat na kanya na ito. Bakit kasi gusto niya pang ay sekreto ang relasyon namin? Wala naman kasing problema sa lola niya kahit na maging mag-asawa pa silang dalawa. At saka, ano bang pakialam ng iba kung naging masyadong mabilis ang relasyon nila? Basta gusto nila ang isa't isa. Wala nang pakialam pa roon ang ibang tao. Huwag ka nang bumusangot dyan. Maghintay lang tayo ng right timing, okay? Hindi natin kailangang magmadali. Kapag kway malambing na sambit nito. Gusto ko nang sabihin sa lahat na akin ka na, para hindi ka pinagnanasaan ng ibang mga babae rito. Naiinis kasi ako kapag sinusubukan kanilang landiin. Muli itong mahinang tumawa dahil sa sinabi niya, ano ka ba? At saka, ano bang panama ng ganda mo sa kanila? Kaya huwag ka nang mag-worry. Okay, ikaw lang naman ang gusto ko. Talaga, ako lang, ikaw lang ang babaeng gusto ko sa islang to. Ditas, wala nang iba.
ito na mismo ang nagsabi na siya lang, kaya hindi niya na nga kailangan pa ang mangamba. Siya nga ang pinakamaganda sa islang to. Talagang walang panama sa kanya ang mga babaeng nagkakagusto kay Manuel na mga mukha namang hipon dito. Mas maganda ka kapag nakangiti, kaya huwag ka nang bumusangot, ha? Gusto ko kapag nakikita ko ang matamis mong ngiti. Gumagaan ang pakiramdam ko at nawawala ang pagod ko. Walang panama si Ernesto kay Manuel. Si Ernesto kasi ay kinyo lang sa sweetness, ang gusto niya lang sa lalaki ay ibinibigay nito ang lahat ng gustuhin niya. Pero ngayon ay hindi na nito yun magagawa, dahil naghihirap na ito. Sige, hindi na ko bubusangot para sa'yo, basta, bigyan mo muna ko ng kiss sa lips, kapag ko ay kondisyon niya. Ano bang problema nito at parang ayaw siyang halikan sa lobby, hindi naman mabaho ang hininga niya. Kahit na mahirap lang sila, inaalagaan niya ang buong katawan niya. Dahil ito lang ang pwede niyang maging puhunan para yumaman, buti sana kung nakapagtapos siya ng pag-aaral, kaso hindi. Kaya wala siyang kakayahan na yumaman sa sariling sikap niya lang. Oy, kikis mo ba ko o hindi? Medyo inis ng tanong niya rito. Of course, kapag kwayan nito, at saka na unti-unting inilapit ang mukha nito sa mukha niya, dahilan para muli siyang mapangiti, kasabay ng pagpikit ng mga mata niya, hinihintay ang pagdikit ng labi nito sa mga labi niya. At nang tuluyan ng magdikit ang mga labi nila, mabilis na pumaikot ang mga braso niya sa batok nito, dahilan para pumaikot din ang kanang braso nito sa baywang niya, habang ang kaliwang kamay naman nito ay nakahawak sa likod ng ulo niya. Ang sarap nitong humalik, parang gusto niyang umungol, pero pinipigilan niya lang ang sarili niya. Mabuti na lamang at mapuno ang kinaroroonan nila, kaya naman tiwala silang walang makakakita sa kanila rito. Mas masarap siyang humalik kesa kay Ernesto. Huwag lang sana itong malasin tulad ni Ernesto, dahil baka mahirapan na talaga siyang makahanap ng mayaman na gwapong lalaki. Kahit na ganito siya, ayaw niya namang mapunta sa mga matatandang mayaman. Sa bagay, CEO naman siya ng isang malaking kumpanya, imposible na maghirap pa siya, lalo pat magpapatayo pa ito ng business dito sa isla. Hindi niya nahahayaan na maaga pa ito ng ibang babae, sa kanya lang ang kayamanang ito, wala nang iba pang pwedeng magmay-ari dito kundi siya lang. Sobrang lawak ng ngiti niya habang nakatitig sa sarili, mula sa salamin dito sa loob ng kwarto nilang dalawa ng kapatid niya. Sukat-sukat niya ngayon ang dress na ibinili ni Manuel para sa kanya, pasalubong nito ito na binili raw nito sa Avida. Sobrang saya niya. Sobrang ganda talaga, bagay na bagay sa kanya ang dress, mukha na siyang mayaman. Baka naman kapag naghirap si Sir Manuel, iwan mo rin sa ere, gaya ng ginawa mo kay Kuya Ernesto. Nakabusangot niyang nilingon ang numero 1 kontra niyang kapatid, at saka siya taas kilay na namiwang sa harap nito. Malakas kasi ang pang-amoy nito, kaya nalaman nito agad na may namamagitan na sa kanilang dalawa ni Manuel. Pasalamat na lang sila dahil hindi naman ito madaldal, kaya kahit sa lola nila ay hindi pa ito nagsusumbong. Sana nga magsumbong na siya, para malaman na ng lahat na pag-aari ko na ang gwapo at mayaman na si Manuel Villafuerte. Hindi yun mangyayari, inyang, sa sobrang yaman ni Manuel, imposibleng maubusan pa siya ng pera. Hinding-hindi siya matutulad sa sugarol na Ernesto na yun, isang businessman si Manuel, trabaho niya ang magparami ng pera, kaya kapag naging asawa ko na siya, makakaalis na tayo sa islang to, pagkatapos titira na tayo sa isang malaking mansiyon, ayaw mo ba nun? Umiling si Inyang, kontento na ako sa buhay natin dito. Ate, ikaw lang naman ang gustong yumaman sa atin. Ang ganda na kaya ng buhay rito sa isla, magulo sa syudad. Kaya hindi ko pangangaray pa na manirahan doon, mas maayos ang buhay rito dahil tahimik. Tahimik nga, pero nagugutom ka naman. Hindi ka pa ba nagsasawa at napapagod? Buong buhay natin, wala na tayong ibang ginawa kundi ang gumawa at magtinda ng mga bilaw. Pero wala namang nangyayari, hindi man lang tayo umaasenso. Ang mahalaga ay nagagawa pa rin nating mabuhay at makakain ng tama sa araw-araw. Oo, minsan nagigipit tayo, pero nag-agawan naman natin ng paraan, di ba? Ang mahalaga naman ay magkakasama tayong tatlo nila lola. Hindi mo ba kayang makontento na lang dun, ate? Napaawang ang lobby niya dahil hindi siya makapaniwala sa naririnig sa kapatid. Seryoso ba ito? Ang makontento sa ganitong klase ng buhay? Sawang-sawa na nga siya rito. Tapos gusto nito na makontento pa siya sa mahirap na buhay nila rito? No way, may pagkakataon na siya ngayon para matupad ang pangarap niya. Alam mo Inyang,
Kung gusto mong magtiis sa islang to habang buhay, bahala ka, basta ako, magiging mayaman ako at sasama ako kay Manuel paalis sa pesteng islang to, gets mo? At sa kanya na ito inis na tinalikuran, panira talaga kahit kailan, ang ganda-ganda ng mood niya kanina, tapos sinira lang nito.